sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na hindi nila pinambigyan ang hiling na travel request ni 1st District Leyte Representative Martin Romualdez para sa check-up sa Singapore. Kasi magpapa-check up. So maraming mga haka-haka na baka daw po itong si former Speaker Martin Romualdez ay hindi na makabalik. Kung hindi naman siya pinaalis, okay, hindi namin siya pinaalis, hindi namin siya pinayagan na malip yung bulletin niya kasi nga naka-lock out order because we're being investigating actively. Sabi po yan ni Rimulya. Baka hindi na bumalik we don't want that to happen. So 5 araw, ibig sabihin, walang tiwala. No, walang tiwala si Ombudsman Rimulya kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit kaya umabot sa punto na hindi na kayang pagkatiwalaan ng Ombudsman si former Speaker Martin Romualdez? Yung iba nga dyan siguro, ako 5 araw lang yung ginagusto niya, samantalang yung iba, tag-ilang buwan. Abangan natin kung ano po. Siguro may nakita ang Ombudsman na pwedeng pagbasihan nila ng kanilang duda na maaring takbuhan. Pero kung ako lang, halimbawa, hindi man ako maka-Martin Romualdez, pero nakikita ko na hindi man gintakbuhan ni Romualdez ang mga investigation. Bagkus nga, kusa siyang dumalo sa mga paunlak. Malabo siguro yan sa naidamay kung wala namang talagang participation sa nangyaring flood control anomaly. Sabi ni Boy Bola. Edna Rivera, good morning. Ayan, Maria Nim Paukawa, shout out. Sure, Sir Glenn, idadamay niya si PBBM to save his own skin. Sabi ni Ma'am Lina Manahan. Walang mag-away-away sa kwana, walang mag-away-away sa comment section. Ayaw ko mag-away ang pro-Martin at saka anti-Martin sa comment section ko. Makinig lang kayo sa akin kasi normal lang na magkomentaryo tayo. Ano kaya ang dahilan ng Office of the Ombudsman na hindi nila pinaalis at hindi nila pinayagan na makalabas ng bansa kung nagpaalam naman ng maayos? Kung nagpaalam naman ng maayos, so ibig sabihin, duda ang Ombudsman na baka hindi na babalik o baka magtago na o baka mag-iskapo na. Kahit sino pwede nilang pagbintangan sa flood control. Sabi ni Ma'am Ana, si Boying may pogo sa Cavite. Gotes script ang pinagbasihan ni Boying. DDS din yan si Rimulya. Sabi po ni Precious Kowangko. Controversial talaga itong dalawang magkapatid na Rimulyano. Okay. Yung sa Ombudsman at saka sa DILG. Kaya maraming mga maraming nagpipetisyon na mga loyalista na palitan na si John Vic Rimulya. Flight is a sign of guilt. Kasi siguro nadala naman siguro yung Ombudsman na puro na lang sila tinatakasan. Tingnan mo si Saldico. Pinalabas si Saldico ng bansa until now hindi pa nakabalik. Hanggang siya po ay naaresto ng taga-Czech Republic. Kaya nga po makipag-ugnayan na ang mga otoridad sa gobyerno ng Czech Republic para i-deport itong si Saldico sapagkat meron siyang pananagutan. Sa bagay si Atong Ang, siguro hindi naman siguro masisi ang Office of the Ombudsman. Hindi naman siguro iwag nating sisihin din ng basta-basta ang Office of the Ombudsman kasi ang mandato nila, kasi baka mamaya mga Duterte Dead supporters sabihin, ay, pinalabas. Alam mo naman ang mga Duterte Dead supporters, di ba? Sabihin ng mga DDS, pinalabas nila, pinayagan nila si Martin kasi pinsan ni PBBM. So, isa din siguro yan sa mga, dahilan kung bakit hindi pinayagan. Kaya lang, maanghang na pananalita ang binitiwan ng Ombudsman. Dintag nila as isang kongresista, former speaker, at tinaguri ang master plunderer. So, nag-init ang ulo ng mga makamartin. Correct? Nag-init ang ulo ng makamartin kasi naniniwala sila na inosente itong si former speaker Martin Romualdez kaya hindi man siya yung membro ng BICAM. Sana totoo na si Sentry ang magiging DILG. Tingnan mo, ang daming ayaw kay John Vic Rimulya. Biro mo, ulo lang daw ng presidente ang kailangan ni Baste.
baliwala kay John Vic Rimulya. Kaya nga, maraming nagpipetisyon. Maraming nag-aabang, maraming nagagalit kay itong si John Vic Rimulya daw, pal. Tinitira na siya ng ibang mga loyalista, tinitira din siya ng mga DDS. Si Sara nga may kaso, labas-pasok ng bansa. Exactly. Yun din ang isa sa mga tinitingnan kong anggulo. Oy, Boyeng Rimulya! Office of the Ombudsman! Ano na? Yung isinampa ni former Senator Trillanes na kaso laban kay Sara Duterte. Alam mo, Diyos ko, nandoon pa ako noon nung nagsampa si former Senator Trillanes. Nandoon pa ako sa Ombudsman. Isa pa ako sa nag-interview kay former Senator Trillanes. Nag-cover kami nung time na nagsampa ng kaso si former Senator Trillanes sa Office of the Ombudsman laban kay Sara Duterte. Ako pang isa sa nagtanong doon kung gaano ba katagal ang hintayin ng taong bayan para maaksyonan ng ombudsman para ma-determine nila na probable cause para labasan na po ng warrant of arrest si Sara Duterte kung kinakailangan. Hanggang ngayon, parang diputada, wala aksyon ng ombudsman sa kaso kay Sara Duterte. How? Dapat, di ba? Mag-aksyon na. Ilang buwan ba talaga dapat? Ma-determine ang tinatawag na probable cause. Kaya nagaduda na tuloy ang taong bayan ba? Nagaduda na talaga yung taong bayan ba? Kung makakatulong ba talaga kayo sa Pangulo? O natatakot ba kayo? Nai-intimidate ba kayo? Kay Sara Duterte na until now, wala pa ring update. Senator Trillanes, calling the attention of former Senator Trillanes. Ano na, parang daw ginabaliwala ng ombudsman ang ginsampa mo na kaso man? Abangan natin bukas ang pagpunta ni Boyeng sa Congress. Baka ligtas pa ni Boyeng si Sara. Sa SALN, sa ginawa niya, talagang halataan na ang mga Rimulya. Ay, oo nga, di ba? Hello po, Bel Fernandez. Uy, magkano ang ticket papunta ng Iloilo? Guys, magkano ang ticket papunta ng Iloilo? Kay I am invited to attend the reunion. Di puga, kamahal man sang ticket papunta ng Iloilo ba? Gusto ko sana pumunta ng Iloilo sa May 7. Kasi yung event sa Iloilo, 18. So dapat mga 16 nandun ako or 17 nandun ako, uwi ako mga 19. Di puga kung sa Rua City ako magdaan, grabe makamahal ang ticket. Grabe kamahal ang ticket from General Santos City to Iloilo. Mas mahal pagid kung from General Santos City to Capiz. Sa mga kababayan ko dyan ng mga taga Iloilo, malay mo, baka makapunta ko ng Iloilo sa Mayo 18. Kasi ngayong gabi ko lang na receive ang invitation. Na excited tuloy ako. Tapos kung may 1 month pa ako na preparation, shout out sa inyong lahat. Abangan natin yan. Ay, nga, bukas pala. Dadalo ang BIR. Dadalo ang Department of Justice. Dadalo ang Ombudsman. Dadalo si former Speaker, si former Senator Trillanes. Baka si Boyeng ang sinasabi ni Coach Jarrett na hudas kay PBBM na isasabotage ang impeachment ni Sayad sa Congress. Bombshell daw sabi ni Coach. So dalawang bagay dito sa amon sa Jensan Damo diri taga Iloilo. Oo, kay taga simpre taga Iloilo man ang iba ng mga taga General Santos City. Oo nga, di ba? Si Senator Trillanes dadalo din. Mayroong mga haka-haka na parang si Boyeng Rimulya ang magtatraidor o ang maghuhudas. Abangan natin yan. At ang magliligtas kay Sara, abangan natin yan. Kasi hawak na po ng House of Representatives ang income tax return. Parang may napalabas na dyan. Pero kailangan mag-abang tayo bukas. Bukas ang kaabang-abang. Dapat mamaya maglaba na kayo. Magluto na kayo ngayong gabi ng mga ulam nyo. I-freezer nyo lang, initin nyo lang. Para nang sa ganon ay tuloy-tuloy ang ating panunood. At sana, Diyos ko, por Diyos, por Santo, wag naman sana wag naman sanang mag-brown out. Yes, Ma'am Gina. Exciting yan dahil dadalo si Senator Trillanes. Si Senator Trillanes, isa po sa mga nirekomenda
napapalit sa department sa Interior and Local Government, no? And then ang papalit sa Department of Justice si Abalos. Yan ang mga ano ba? Yun ang isa sa mga pinagpipilian. O kasi ayaw na ng mga ayaw na ng ibang loyalista kay John Vic Remulla. Galit na ang ibang mga loyalista kay daw wala lang yung banta ni Baste. Okay lang daw yun na doon tayo nagagalit ang taong bayan. O, nalagay sa alanganin. Now, hello, bagay naman si Trillanes sa DILG. Sana totoo yan. Grabe naman. Oy, 250 na nanonood sa atin. Pwede naman i-like nyo naman, i-share nyo naman ang ating live stream para naman ganahan man taba. Diba? Kailangan i-likes ninyo, i-share ninyo para at least kahit papano ganahan tabala mag-live. Oo nga, nakikita natin na marami ang mga nanonood. Pero, ang mga DDS, bawal na bawal. Okay? Munting Tinig TV. Bawat saloobin natin ay mapakikinggan ang bawat masang Pilipino para sa bayan. Tayo ay siyang magiging boses hanggang sa dulo. Tatapin ng gobyerno at ang Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga.